Pinupuno ngayon ng mga kritiko ng administrasyon ng paglalaan ni Pangulong Aquino ng 2 bilyong pondo mula sa Disbursement Acceleration Program Fund o DAP sa kanyang hometown sa Tarlac. Matagal nang pinag-iinitan ng DAP na sinasabing PDAF ng presidente. Balita hatid ni Maki Pulido. Taong 2012, 2 billion pesos ang inilaan ni Pangulong Noynoy Aquino para sa rehabilitasyon at pagpapagawa ng mga kalsada at tulay ng kanyang probinsya. Mula raw sa DAP ni Aquino ang budget. Pondong dati nang sinabi ng Malacanang na kailangan para mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya. Tarlac ang tanging probinsyang nabigyan ng ganitong kalaking halaga para lang sa mga kalsada, ayon sa Social Watch Philippines. What is clear is that is his preference. And that is what we are questioning. That is what we are critical of. Now, you have a 2 billion case in your hands. But if you look at the other levels of expenditures, lahat maki-question mo yan. Dagdag sa 2 billion pesos mula sa DAP ang mahigit kalahating bilyong piso mula sa regular budget ng DPWH para rin sa Tarlac. Sabi ni DPWH Secretary Rogelio Singson, 600 million pesos ng pondong galing kay Aquino, pinagpagawa ng tulay at ang ibang pondo para sa mga maliliit na kalsada. Tulad ng Tagumbao Bridge sa Herona Tarlac at Sapang Burgos Bridge sa may bayan ng Paniki. Hindi raw ito favoritism porket taga-Tarlac ang Pangulo. Hindi naman. I think the Secretary Abad felt that there are major interventions that are needed in Tarlac, no? Yung tulay, no? And then flood control. Sabi ni Budget Secretary Butch Abad sa kanyang pahayag, DPWH ang nagrekomenda nito dahil napag-iwanan na ang infrastruktura ng Tarlac. Pinabibigyang pansin din ni Abad na dahil oposisyon si Aquino noong senador pa, wala siyang natanggap na pork barrel. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Malacanang pero ayaw magkomento ni Secretary Herminio Coloma. Pero nauna nang kinumpirma ni Coloma, nakatanggap nga ng substantial allocation ng Tarlac, batay na rin sa pakikipag-ugnayan sa DPWH. Ang mga request para dito ay nanggaling sa Gobernador ng Tarlac, Victoria, at Representative Henrico Huangco. Meron din namang karapatan ang mga mamamayan ng Tarlac dahil sila ay nagbabayad ng buwis sa ating pamahalaan na makatikim din naman ng biyaya sa pamagitan ng mga mahuhusay na kalsada o infrastruktura. Magandang halimbawa raw ang paglaan ng 2 billion pesos ng kawalan ng regularidad ng DAP. Ayon kay Professor Leonor Briones ng Social Watch Philippines. Ang DAP kasi hindi dumaan sa budget deliberations ng Kongreso. Natipid itong pondo ng gobyerno at ang Pangulo ang magsasabi kung saan ito gagamitin. Kasi hindi pwede na ang presidente makikialam, mag-a-appropriate, magdidesisyon ng pag-allocate ng pondo. In the same manner na walang paki ang Kongreso sa pag-implement ng project. Maki Pulido, GMA News.